taga-Tarlac? Nasaan po yung mga taga-Tarlac? Palakpak po! Amen! Nasaan po ang mga taga-Pangasinan? Hinalonan! Pumalakpak po! Nasaan po ang mga taga-Villasis? Pangasinan! Nasaan po ang taga-Valenzuela? Nasaan po ang TRT? Amen! Tayo po ay mula sa iba't ibang lugar at sa lugar na ito ay tinipon po tayo ng Diyos upang maglingkod sa Diyos. Kaya sama-sama po tayo sumamba sa Diyos! Hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah! As one will serve you, as one will do your will, as one will serve you, as one will do your will, as one will serve you, as one will do your will, as one will serve you, as one will do your will. Amen! Pinagsama-sama po tayo ng Diyos para maglingkod. Hallelujah! We are one family. Praising the living God. Use our lives. Use us a channel to all. Jesus, we will obey. Come on! Ipagamit po natin sa Diyos ang ating mga buhay. Lives, use us a channel to all. Sumunod tayo sa Diyos. Jesus, we will obey you. Come on, church! Once more, let's At dito makikita natin na ang kwento na ito ni Huda at Tamar sa kabanatang 38 ng Genesis ay punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng pagkukunwari, punong-puno ng pandaraya. Bakit? Dahil sa ginawang kasalanan ni Huda. At dito, ang pamagat ay God's faithfulness in the family, a sanctuary built on unfailing love. Bawat pamilya bawat membro ng pamilya, mayroon tayong responsibilidad para maging maaliwalas, maging masaya ang tahanan natin. Lalo na, mga anak tayo ng Diyos, isang family, Christian family tayo, kailangan talaga kooperasyon sa pamilya. will, as one will serve you, as one will do your will, as one will serve you, as one will do your will. Pwede po ba tayo maghawak-hawak ng kamay bilang tayo po ay isa sa Diyos? Come on, hawak-hawak po tayo ng kamay. Hallelujah! Sige po, tayo ay magalak. Tayo ay magsaya. Sige po! Sumasiglang taman! Come on, church! Tayo pa'y lumundag sa Diyos! Huwag po natin hayaan na mayroong space sa bawat isa, na mayroong division sa bawat isa. Come on, church! Sige po! Maglingkod tayo sa Diyos ng sama-sama! Hallelujah! Sige po! Tuloy-tuloy po natin paglingkuran ng ating Diyos! Sige po! Come on! Ipakita natin yung paglilingkod na hindi mapapagal sa ating Diyos! At sa ulit pagkakataon! As one will serve you, as one will do your will, as one will serve you, as one will do your will. Yes, Lord, not our will, but your will be done, O God. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Ano ang ginawa ni Huda sa kanyang mga kasalanan? Sa nagawa ng kasalanan ni Huda, tayo, may pagkakamali sa pagkakasala tayo sa ating mga tahanan. Nakakagawa tayo ng kasalanan.
Pero ang mahalaga, ano bang ginagawa nating aksyon sa nagawa nating kasalanan? Una, si Huda, inako niya. Inamin niya ang kanyang kasalanan. Sabi siya, nagsabi, ako ang nagkulang. Wala siyang kasalanan, ako ang nagkulang. Sa atin, ang hirap umamin ng kasalanan. Aminin natin, ang hirap talagang umamin sa kasalanan. Lalo na pagka alam natin, ginawa natin dahil bilang pagrebelde natin, pagpapakita natin ng galit, kaya ito ginawa mo. Pero sino po ba ang masasaktan? Ikaw rin mismo babalik. Huwag tayong magturo sa kasalanan. Katulad ni Huda, hindi siya nagturo. Inako niya, inamin niya ang kanyang pagkakamali. At pangalawa, he responded in repentance. Ito ay kanyang pinagsisihan. Itong si Tamar, nakakatuwa, gumawa siya ng diskarte, gumawa siya ng paraan para mapanindigan ulit ang kanyang kalagayan. Kaya dito nakikita ko rin po na ang Panginoon, pinapahalagan talaga ang mga kababaihan. Ito ba'y nagagampanan natin ang ating pangako sa Diyos na Lord, pag ako po'y pinagpala mo, maglilingkod na ako ng totoo sa iyo, Panginoon. We will serve the Lord even when the trials come, for none can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are the chosen generations. We are the side. Come on church, minsan pa po nating awitin. We will serve the Lord even when the trials come. Can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generations. We are the same. Come on, church. Sabihin po natin sa Diyos, maglilingkod tayo sa Kanya. Serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Narito kami, Panginoon. Kasama namin ang aming pamilya, O Diyos. Ngunit meron din sa amin, O Diyos, hindi kasama ang kanilang pamilya. Lord, patuloy naming desire, O God, na balang araw, O Diyos, sa tinakda mong oras, ay makasama namin sila sa iyong gawain, O Diyos. At sama-sama namin paglilingkuran ang aming Diyos na buhay. At sama-sama namin susubuin ang problema, O Diyos, na darating. At sa bawat bahay at tahanan ng bawat isa, O Diyos, may tatanghal ang iyong pangalan. Come on, mga kapatid, iparating natin at marinig sa Diyos ang hinaing ng bawat isa. Ang
sabi ng Ephesians 2:8-9, hindi sa pamagitan ng gawa tayo'y nangaligtas. Kaya walang sino mang makapagmamalaki. Isang maruming basahan, dinudumihan, dinudurhan, yung buhay natin, pero pinili tayo ng Diyos na maging kabahagi ng kanyang kaharian. Maging isang anak, tunay na anak ng Diyos. Taas ang kamay ng mga anak ng Diyos. Amen? Come on, church! We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house. Can we sing it again? For the very last time, we will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Alam ko po, tinugon na ng Diyos ang ating panalangin sa Kanya. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. God's faithfulness showed through His enduring love across generations. Deuteronomy 7:9. Kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos na hindi marunong sumwira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadaraman niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ika-1,000 salinlahi. Panghawakan natin yan. Amen? Para hindi tayo malulungkot. At ito na po ang aking conclusion. Amen. The story of Judah, amen, and Tamar is a narrative brokenness. Ulitin ko na naman. Hypocrisy and unexpected grace. Demonstrating that God can work through deeply flawed people to fulfill His promise. Di ba? Sa kabila ng mga sigalot, sa kabila ng mga pagkukunwari, still, ginamit pa rin ng Diyos sila. At dito, Jesus Christ comes from the lineage of Judah. God is showing the means by which He is keeping His promise to Abraham to provide an offspring. Nabulol na ako. That will bless the whole world through Jesus Christ. The child born of Tamar by Judah ends up being the next link in the lineage of Messiah. Ihandog natin sa ating Diyos, sadyang kaibuti ng ating Panginoon, magtatapat habang panahon. Amen. Praise God. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon, sa aming mga buhay. O dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Sabay-sabay tayong umawit sa ating Panginoon. Ialay natin sa ating Diyos ang awit na ito na sadyang ang kaibuti ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sadyang kaibuti ng ating Panginoon. Magtatapat sa habang panahon. Magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lang. Katulad ng pagsinag, katulad ng pagsinag,
pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, hallelujah, Ika'y laging pupurihin. O Diyos, Ika'y laging pupurihin. Sa buong mundo'y aming aawitin. Aking awitin. Dakila ka. Dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka nga tunay. Pagmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito. Oh, hallelujah! Dakila ka, O Diyos! Dakila ka, O Diyos, sa katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigani, tagumpay man ay naroon. Naluyan ang pag-asa kung kailan ay nikahon. Pag-ibig mo'y alay sa akin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, Dakila ka, dakila ka, O Diyos. Opo, Panginoon. Dakila ka nga tunay, O Diyos. Mula pa sa aming lahi, Panginoon, ipinakilala ka na sa amin, O Diyos. Marami kang ginamit ng mga tao, Panginoon, upang masumpungan namin ang aming buhay sa piling mo, O Diyos. Salamat sapagkat sa kabila ng aming mga kahinaan at pagkukulang, sa kabila ng aming paulit-ulit na kasalanan, Panginoon, hindi nagbabago ang pagmamahal mo sa amin. Bagkus, O Diyos, pinapatawad mo kami kung kami po ay humihingi ng pagpapatawad, Panginoon. Bagkus, O Diyos, lalo mo kaming inuunawa sa aming mga kahinaan. Ang dalangin ko, O Diyos, pahalagahan namin ang ginawa mo sa amin. Dahil sa dami ng mga tao sa mundong ito, Panginoon, marami pang hindi nakakilala sa iyo. Isa kaming narito na pinili at hinirang mo, Panginoon, upang maging kagamit-gamit, upang maging daluyan ng iyong salita, ng iyong biyaya sa lahat ng tao, Panginoon, wala pang pagkakilala sa iyo. Oh, salamat sa iyong bugtong na anak na aming Panginoong Yesus, na amin pong Panginoon, tunay nga, totoo at buhay ang aming Diyos. Kaya, Ama, hayaan mo na ang iyong pagpapala ay patuloy, O Diyos, na dumaloy sa bawat pamilya, Panginoon. Sa mga tatay, sa mga nanay, sa mga anak, Panginoon. Kung mayroon kami mga kasalanan, mga kinakaligtaang tungkulin, Panginoon, na hindi namin pinapansin o kibit balikat, Panginoon, patawarin mo po kami. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Hayaan mo, simula sa araw na ito, pakaisipin namin, Panginoon, na ang pamilya, O Diyos, ay mahalaga sa iyo, Panginoon, sapagkat dito nabuo, Panginoon. Hallelujah! Ang pagmamahalan, dito nagsimula, Panginoon, ang pagmamahalan ng mga pamilya, Panginoon.
sa bawat tahanan, O Diyos, sa bawat tatay, sa bawat nanay, sa bawat anak. Tulungan mo sila, Ama, lumago sa kanilang pananampalataya, Panginoon. Ang tatay, patuloy nilang akayin ang kanilang mga anak sa iyong presensya. Ang mga nanay, magsilbi mo, Panginoon, na tagapagpalakas, Panginoon, sa pamilya. At ang mga anak, Panginoon, magampanan nila ang tungkulin bilang mga anak ng Diyos. Salamat po ng marami, Panginoon. Tunay na walang hanggang papuri ang amin pong pinagkatiwala sa iyo, Diyos. Ang amin pong pagsamba ay para sa iyo lamang, Panginoon. Kaya tanggapin mo ang aming palakpak, ang aming sigawan, Panginoon. Tandaan po na aming pasasalamat, O Diyos. Pagpupuri sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen! Sige po, patuloy po nating awitan ng ating Diyos. Pwede po ba nating minsan pang awitin? As one, we serve